Hello, good morning. Ngayon ay Sabado, June 21. Yan. So, nandito tayo sa taniman ko. At meron na rin tayong tanim na inilipat ko or bagong transfer. So, nabanggit ko sa inyo na mas maganda, wala na kayong mga adult or itong mga malalaking lettuce pag nag-transfer. Pero kasi dito sa situation ko, hindi kinaya. Hindi ko kinayang i-dispose lahat. Pero ngayon naman, nag-harvest na ako dito, 5 yata. So kukuha lang ako ng maliit, titikman ko lang. Kasi ito ay taninim natin nung May, ano ba to? May 12 ba yung nakasulat? May 2. May 2 pala. May 2. Tapos yung mga bagong punla natin ay nung June 6. Ayan. And by next week, itong mga to, lilinisin ko lang. Pero lalagyan din natin sila ng punla sa susunod na linggo. Siguro Wednesday. Yan. So yan, yung iba, may multiple stock kasi yung iba. Kaya mapapansin nyo parang ang daming murang, ito. Dalawa yan. Dalawang stem yan malamang sa loob. Ito isa lang. Ito malamang dalawa. Yun yung napansin ko sa kanila. Anyway, so kukuha ako ng medyo maliit, siguro yon. Tapos kukuha rin akong 3 or 4 para pang supply ko mamaya kay Kuya Jojo kung mabawasan man yung lettuce niya doon. Pero 20 dyan, 20 or sabihin natin 24 dyan ay para bukas. May pagdadalhan na tayo. So kung 24, ito 9, 2, 4, 6, 8, 10, 19, 2, 4, 5. So malamang itong 3 box na to, papunta na yan dun sa dideliveran ko bukas. Then itong 2 box na to na may natitira dito, ito naman yung para kay Kuya Jojo, tsaka para dyan na lang din sa, hindi pa nakagawa ng pesto ko, pero dyan sa mga kapitbahay siguro. Pero kung mapapansin nyo, ayan, medyo may mga tama talaga ng fungus, lalo na pabugso-bugso yung ulan. So wala pa dito yung experiment ko or trial ko na styro box yung nasa taas. Kumbaga hindi natin gagamitin yung takip ng tuna box natin, kundi bibili tayo ng 2 feet by 4 feet o kaya 2 feet by 2 feet na pinutol natin katulad ng pinakita ko sa inyo last time. Pero wala pa ako dito na. Ito trial ko lang pa rin yun. Pero hindi ko pa naasikaso sa ngayon. So yan, kung makita nyo, ito mga ulmete lang yan. Tapos dito meron tayong, kalimutan ko yung tawag. Basta ano siya, oak leaf na lettuce. Kalimutan ko yung tawag. Tapos at saka yung ano natin, hydraulic. Ayan, hydraulic. Konti lang yan eh. Ayan, tig-5 lang sila. Ayan. So nilagyan ko kada box just to check kung anong magiging growing basta kung ano itsura nila paglaki, parang ganun. Yan. So kung mapansin ito, malaki yung space kaysa dito kasi may tumutulo dyan. Ayan o, hindi ko pa nakasikaso, hindi ko lang kung gagawin ko pa. Pero anyway, ayan. So naglinis-linis ako dyan pero marami-rami pang dapat linisin. Kailangan ko lang magtanim ulit. So ayan. So, tulad na nabanggit ko sa inyo, halos puno yung mga boxes natin. Tapos, ang ginamit ko dyan is Nutri-Hydro. So, 90 ml A and B. Tapos, 7 to 8 ml ng pH down. Yun. Wala nang ano. Pero, nireading ko rin. Ito lang yung nireading ko Parang pumalo siya ng 1.5 EC. So, i-minus mo yung 0.2 na EC ng tubig. So, 1.3. Tapos, yung pH niya nasa 6.3. Pero bumababa pa yun kaya mga ganun okay na ako. Hindi na ako masyadong naniniwala dun sa pH down ko. Pero pag nag-circulating setup tayo, malamang kailangan kong aralin yun. Tapos kung paano natin mapapadali yung setup. And alam ko naman sa NFT or sa circulating setup, may flashing din na tinatawag kung saan tatanggalin mo yung lahat ng natitirang tubig para magpalit. Yan. Pero wala pa tayo doon kasi natigil ko nga yung setup ko.
dahil kinulang tayo ng oras at ang dami kong problemang na-encounter. Yan. So nabanggit ko sa inyo na yun nga yung styrobox ang gagamitin ko para maiiwasan natin yung high humidity sa ganitong part, kasi nga yun yung isa yun sa nagkukos ng yan, mga fungus natin dyan. So marami talaga nawawala. Siguro mga 10% at least ng dahon tinatanggal ko para lang maging maganda pa rin yung itsura niya. Ito tatlong stem to. Yan, oh. Usually ganyan, tatlong stem. Parang puyo, yung puyo ba. Yan. Anyway, harvestan ko lang yon kasi medyo kumpul-kumpul yon. Tapos kunin natin maliliit. Ayan. Tumatangkad siya, hindi dahil sa palagay ko, hindi naman dahil sa bolting na siya, kundi dahil wala siyang space na makita na dun sa pag-expand, kaya paangat na lang ang ginagawa niya. So nagsasapawan na sila. So hopefully soon, hindi ko lang alam kung gaano ka soon yung soon, ay makita ko kung anong best option sa ganyan. Pero ngayon kasi ito muna yung ginagamit natin, scrap key na 15 holes. Hindi ko pa nasubukan yung 14 holes. Sa 14 holes kasi may 5 ka dito, 5 tas 4 lang dito sa gitna. Parang siguro yung pagitan niyan, ayan, no? Parang padaya yan, gitna. Diyan yung pang-4 niya para hindi sila masyado magsiksikan. Pero palagi ko magsisiksikan pa rin. Anyway, depende yun kung anong setup nyo. Hopefully, okay naman kayo sa pagtatanim nyo. So, glimpse lang tayo dun sa ating next inline harvest. So, ito nga palang aking marigold na napakaganda. Yan. Ito yung tangalad ko na napakalago. Hindi ko lang kung ano yan. Ito pala yung sinasabi kong onion bunching. Pero yung iba hindi onion bunching, pala yung iba dyan. Pero ito, yan na, yung manililiit, yan, ito, yan. Mga onion bunching yan. So, nag-germinate na sila. So, ito yung next harvest natin for next week. Meron na rin akong order dyan. Hindi ko pa alam yung quantity, pero yung umorder sa akin ng 20 for tomorrow, sila, yun talaga yung mga magiging regular kong customer in terms of dyan. So, yun yung mga personal customers ko, So, iba pa yung customer natin galing kay Kuya Jojo. Yan. So, may kabatch din yan doon sa kabila. Nandun yung red. Pero yung mga nandun may chalated iron. Nakita nyo sobrang bubutog dyan. Yan yung mga natin, basil. Basils natin dyan. Ayun, kitang-kita ko nga yun, no. Ito, mga lemon basil ba yan? Thai basil. Yan. Bala kong maglagay dito yan. Kasi kung pasin nyo yun, no. Yung ugat, nakaangat na. Kasi laki na niya, no. Kailangan, malaki pa akong tatrabahuhin. Pero ano yan, imaginein, wala pa tayong setup dito. Sana. Yun lang, wala na naman tayong dapat pang i-update pang iba. So, see you next update na lang mga tropa. At sana mas maging maganda yung harvest natin sa susunod. Yun lang, share ko lang sa inyo kung anong meron ako. Bye-bye!